Prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Amen. Mag-pray kita. Ginoo, salamat si mugugma kaayo sa amon kinabuhi karon nga aga. Kami yari diri agud to ikaw simbahon, ikaw to himayaon, ikaw to pasidunggan, kag ikaw amon pasalamatan, kay ikaw ang Dios nga Ginoo nagluwas sa amon, Dios nga matutom sa amon kinabuhi, Dios Ginoo nga nagsakripisyo didto sa cross lamang kami makaangkon sang eternal life. Karon nga aga, Amay, ikaw magapakamayo, magagiya, magapatunga sa amon pagtililipon. Amon gipangayo ang bulig sa Holy Spirit, nga amo ang magapainchindi sa amon. Kay sa amon sarili, Ginoo nga pag-inchindi, kung wala ang intervention sa Holy Spirit, hindi namon maintindihan, mahangpan ang mga espiritual nga bagay. That's why, Ginoo, nagahangyo kami sa imo. Labaw sa tanan ang imo nga alagad dagay kusog sa pag-impart sang imo nga mensahe. Kagabay Ginoo ang mensahe, mangin warning, mangin exhortation, kag reminder sa amon tanan. Subong aga nga may mga bagay kami nga dapat usisaon namon. I-examine namon sa amon kaugalingon. Kaya kung mag-fail kami sa pag-examine Ginoo, maybe it's too late na kung dito kami sa impyerno. Kaya karon Lord ang sakto nga tion, i-bless ang matag isa sa amon, kabay maka-sustain kami despite sa kainit sa amon nga tsimpo Ginoong Dios. Ang tanan amo gisalig gitugyan, ginapangabay paagi ni Kristo kag paagi sa gahom sa balaan nga espiritu. In Jesus name we pray. Amen. Kag amen. Magapungko palihog ang tanan. Apostle Paul naghambal mga abyan sa aton ginbasa ang first word examine. Examine. Kana nga word is sentence na siya. Complete thought na siya. Complete sentence na. Kanang word nga examine. Pero gisugpunan pagid niya dra, examine yourselves. Sino aton nga usisaon hindi ang ibang tao. Hindi imo tapad. Sino? Ang imo sarili. Amen. Ang imo kaugalingon. So karon ngaga magkaroon tag personal inventory. Kung may ara man something nga evaluate mo, may somebody nga i-assess mo, wala iban imo sarili. Amen. Kay siling sa Bible, examine yourselves. Amen. Kung magprinda ka mo, sino naka-testing prinda sa mga jewelry? Hiya pa sila. 1, 2, 3, 4, 5, o 6. Nag-abot na anom. Na-notice ko, pagkanto ko sa Palawan, sa may nagaprinda, antes nila na batonon, inang isa ka item, either earrings, bracelet, ring, or necklace, may ara sila something nga pang test. Daw ginabag-id, may daw gamay sila nga bairan, tapos ginakis-kis nila dito, tapos ma-determine nila kung pila ka tapos daw may liquid pa sila ginabutang. Oo, tapos batis nila kung pila ka karat. Tapos i-assist nila, i-appraise nila kung pila ila baton. Amo nang may process sila to determine kung tunay o piki nga jewelry, tama? So, gina-examine nila. Hindi lang basta-basta nga mag-present ka dito, automatic na presyuhan. Ilaan ay gina-scrutinize. Bot silingon, gina-double check nila. Kaya sumong nga panahon, ara pa kita, damo na mga piki. Damo mga piki. So, hindi mo na gusto ang mga pawn shop nga maisahan sila. So, ina sila, double check gina sila. Kung bala, genuine, legitimate ang imo nga item. Okay? Alright. Amo man sa mga pawn shop, magbaligya ka sa Y. Sa Y ba na, Brad? Copper ba? Copper. May ara sila. Gina-test nila na. May magnet. Kung mag-magnet, hindi na siya sa Y. Kaya ang copper, wala na gapilit sa magnet. Amo na sila ang pang-detect. So, sumungaga, mga auto, may tatlo ka butang nga dapat nato ni-examine. Kag importante ini siyang mga bagay sa atong Kristohanon kinabuhi nga foundation, pinaka-fundamental, pinaka-basic sa atong Christian life. Antes ang ibang bagay mabalaan mo, antes ang ibang bagay i-examine mo, pinaka-foundation
Pag maghambal ka foundation, pinaka-basic, pinakauna sa tanan. Okay, number 1, examine your salvation. Amen? Examine your salvation. Kung may araman isa kabutang abyan nga dapat usisaon nato sa paron nato. Unang-unang yun ang aton kaluwasan, ang destinasyon sa aton kalag. Nakasigurado ka na ba ang imo kalag din makadto? Hindi mo pag-i-examine ang imo kwarta kung pila na sa bangko. Hindi mo i-examine kung pila na kabilog imo subscriber. Hindi mo i-examine kung pila na inom mo ba imo maintenance. Ang pinakanami nga, i-examine mo mga otod, i-double check mo ang imo kalag. Kung mapatay ka din makadto imo kalag. Kung mapatay ka mga otod, sigurado ka ba 100% makadto ka sa langit. Naghambal ang Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if he shall what? Gain the whole world and lose his own soul. Ano man ang kwenta, ano ang value, ano ang point. Kung maangkon sa tao ang bilog kalibutan, ang manggad sa kalibutan, ang property sa kalibutan, apan ang iya kalag, kung mapatay siya, maimperno siya. Otod, walay kwenta, walay meaning ang kinabuhi. Ikaw man pinakadato, ikaw man pinakasikat, ikaw na tanan, ara na sa imo tanan, apan ang kapalit, maimperno ka. Otod, that's why karon nga aga, please, nagapangabay ako, sa para imo kalag, maluoy ka sa imo kalag. Ang tao sigurado mamatay, ang kinabuhi, lipot lang mga utod. Ako di ko kasigurado next year buhi pa ko, or even this year. Oh, it could be, damo pa agi, siling pa sa isa ka libro, there are 1,000 plus ways to die. Sobra isa ka libo ka pamaagi ang tao mapatay, pwede ka pungko ka, gainom ka, gatulog ka, even gakaon ka, galakat ka. Pwede, mga kabiyanan. Oo, amo gayto siling gani, may ara mga tao magkumpare, mga auto nag-practice og healthy lifestyle. Why sila ga bitsin? Why sila ga ano brad? Norcubes, why sila ga magic sarap? Ang ila ka lang, ano lang brad, kung magluto sila gulay, ano lang, malunggay, kamatis, asin. Malunggay, kamatis, asin, wala sang artificial. Why kakaon karni? Mga utod, purely vegetarian lang. Isda ka gulay. Nag-abot ila edad mga 100 plus. Magkumpare sila. Karon mga utod. Pag-jogging-jogging sila kay healthy lifestyle lagi ka practice. Dito sa dalan, nasa lapay sa lakyan, patay. Bis ka mag-healthy lifestyle ka, it doesn't mean exempted ka na. Amo ta pag-abot nila sa langit. Uy, brad, kanindot manggali ning langit. Amo gali naglangit mo kan ami gali. Mali gito tong gihimo nga nag-healthy lifestyle pata. Kung kabalo magalita nami ang langit na gina pinintinsihan ta tong kaugalingon nga gapataas ara sa kabuhi sa kalibutan. Ari ang nami nga lugar. Ari ang perfect nga lugar. Amo na kamo di na kamo mag-healthy lifestyle. Padugay na mo problema diri. Tama? Lantaw ka sa balita karon, sobra sa katunga puro negative. Patay diri, patay dito, rape diri, rape dito. Kag sumong sunod-sunod ang gina-rape sumong mga bata, may sa pinyahan sa maligo, gipatay 15 years old sa Negros giputulan sang liog. 15 years old nga babae, may gi-rape abyan 3 years old. Wow, di ka malipay maglantaw sa Dios. Kaya kisa din ako excited pagbantay, pagbasa pa lang sa headline. Amo ni. Pagitaon ko na lang itong good news. Ay, ma-discourage ka. Why sang nami, brad? Dili ka ay puro negative. But salamat mga utod kung kita luwas sa atong paglaom dito sa langit. Dito ta. Amo na dapat dito aton hingabuton. Dito to sa langit magtipon. Aton kalag abyan, aton eksaminon. Ayaw basihi imong relihiyon. Ayaw basihi imong kaugalingon. Ayaw basihi imong binuhatan. Kay walay binuhatan makaluwas. Ang makaluwas binuhatan lang ni Kristo. Mga utod, that's why you have to examine. That's why Paul says, examine yourselves whether ye be in the faith. Kung ara kag ibala sa pagtuo, kag inang gituhuan mo,
Ina ba na ang pagtuo nga yara kay Kristo? Ina gipatihan mo ba? Amo ba na ang klase nga pagtuo nga gi-require ni Kristo para ikaw maluwas? Kay base gatuo ka, pero mo pagtuo mali. Damo mga tao karon sincero sa pagtuo. Ani sila pagtuo, pero ang ila pagtuo wala na base sa requirement sa Ginoo. That's why usisaon mo, siling nipon, examine yourselves. Examine yourselves. Nga man utod, wala na ibang examination after this life. This is the only life na pwede tayo maka-check. That's why mga bisita, pasalamat ka sa nag-invite sa imo. Kay ka na nag-invite sa imo, buot silingod, concerned siya sa imo kalag. Buot silingod, naluoy siya sa imo kalag. Gusto niya, ikaw makasigurado sa imo kalag. Nga kung ikaw mapatay, ako mapatay, may himaya sa Dios nagahulat sa aton. Amo na dapat daton is not about religion. It's not about baptism. It's about Christ. He died and He loves you so much. Mga utod. Amo na, usahay magod, basta mag-invite religion na ginabutang ta. Hindi, mali na siyang mindset. Mali na ang concept, utod. It's about the soul. Sayang kung religious ka. Apan, mga utod, ang imo kalag, walay destinasyon nga tama. And only the Lord Jesus Christ, Acts chapter 4, verse 12, anong sambal sa Bible? Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walay ngalan makaluwas sa silog sa langit, gihatag sa Dios agon ta maluwas is the name of Jesus Christ. Kag utod, patihan mo lang ang gisyo sa imo karon nga aga. Kung nagpati ka nga si Kristo na patay, kung gisaligan mo si Kristo ginlubong, kag saligan mo si Kristo na banhaw, that's the only way na kumpleto imo salvation paagi sa dugo ni Kristo. It's about the gospel. It's the gospel. It's the only way. It's the surest way na kita makaangkon kaluwasan. So dapat today, mga utod, examine ta aton kaluwasan. Amen? Examine ta gyud, hindi ta pag-ipasapayan. Hindi ta baliwalaon mga utod. Damo mga tao subong, wala nila ginasapak ang kaluwasan. Busy sila, pangabuhi, way mali pangabuhi. Pero utod, sayang ang pangabuhi mo kung wala mo gisikyar imo kalag. Kay ang aton kinabuhi temporary sa kalibutan, may katapusan. Imo pag-eskwela, pangabuhi sa kalibutan, hasta lang na diri. Pero ang imo kalag, it is eternal. Duha lang mga utod ang eternal, the word of God and the soul. Amo na ang pagpabilin mga kabiyanan. That's why, parents, i-check nyo man ang inyong bata about their salvation. If there is one thing na dapat mo isikyar, yes, ginapa-eskwela mo bata mo, ginagastuhan mo bata mo, ginasakripisyuhan mo bata mo, pero sayang imo sakripisyo kung wala kay influence sa ila sa spiritual. May degree sila, may ano sila, may naabot sila sa kalibutan. Pero kung walay salvation, walay spiritual ka nga influence sa imo mga anak, sayang imo investment. Hello? Sayang mga abyan, imo sakripisyo, nagasto ka, pero pag napatay sila, walay kasiguruhan, ila ka lang. Sayang! That's why mga parents, if there is something na dapat naton sikyaron, dapat naton i-influence sa aton mga anak, that is spiritual things. Kay bisan mag-graduate sila, dako ang ilang naabot mga utod. Pero kung walay influence sa spiritual, kaunon gyapon na sila sa influence sa kalibutan. It's the word of God ang mag-prevent sa ila nga di sila lamunin dito sa sistema sa kalibutan. Pwede na po sila maging kurakot someday kung walay spiritual bad nga nabutang sa ila. Hindi na imposible. That's why is spiritual. No, spiritual mga kabiyanan. Ang ilang knowledge, ang ilang kahibalo sa kalibutan, hasta lang nasa lapida. Pero ang word of God, bahalag manguna, bahalag hindi na sila knowledgeable, bahalag hindi na sila dislister, bahalag wala na sila honor. Pero kung ikaw nga ginikanan, imong giyahan, imong kabataan, imong pamilya, pinagi sa word of God, ginatuytuyan mo, ginaguyon mo imong pamilya, imong mga kabataan sa word of God, mga utod, amo nang tunay nga success. Kaya, blessing sa mga ginikanan, mga lulo-lula, nga ilang mga anak ginadala sa simbahan. Amo nang tunay nga success, brad. Amo nang tunay nga manggad. That's why, mga lula, I challenge you, bring your apo. Bahala, makulit.
Oh, makulit. Oh, kaya ang influence little by little, siguro di nila maintindihan subong. Arap ko mo? Siguro para karon mautod, daw baliwala lang sa ila. Pero little by little, ako brad, gamay pa ko gidala. Way pa ko nag-elementary. But until now, madumduman ko tong mga time. Ginadala mi sa among tatay, ginapasan discord mi sa among tatay, sa among nanay, ginapa di BBS mi. And I believe, dako to nga factor kung ano ako subong. Kay may ara ako foundation sa gamay pa. Yes, may mga times siguro nagliko gamay, habang gadako, pero kung Kristohanon ka, kagdatamnan ka abyan, di gina madula. May ara gina. Mga memory verse sa gamay pa, no, mga kanta sa gamay pa ka nga natudlo sa imo, no, sa ano, amo na kamo mga lula, hindi nyo pag i-disregard, hindi mo pag baliwalaon ng mga itudlo dira. Siguro kulit na, sulod guwa. Pero sa sige-sige, naagi na yung matunan nila, imposible, wala. Harap pa ta? Salvation. Kaya ang pamangkot, luwas ba kita, mga kabyanan? Dapat siguraduhon naton. Ang siling sa Bible, wala ibang kaluwasan. But Titus 3:5. Amen? May isa ka tao, Pastor, pwede ba mag-request, Pastor? O ano, sis? Kuan siya, inang dili Kristohanon. Pwede ba, Pastor, bago na mo ilubong ang amon patay, pa-request na kami, Pastor, paprihan na mo sa imo? Mo ba? O kapitbahay sa Pastor? Okay, medyo naalangan ng Pastor kay paprihan ang patay. O ano himuon niya? Sige sis, mula di, mamangkot lang ko. Kung ang estudyante ba, bago siya mag-exam, saan siya mag-study? After the exam, before the exam. Amo ito mamangkot niya. Siya sis, mamangkot lang ko, ang usa ka estudyante ba, saan siya mag-study, magtuon? Sa iya exam, before or after the exam? Siya, simpre, Pastor, before the exam. Siya nga, sis, amo man na. Aton kinabuhi sa kalibutan, ang prihan nato kanang buhi pa. Ang patay nga tao, biskat ano nato ka pray, way na ta mahimo. Kaya ang aton relasyon sa Ginoo, personal, individual, kanya-kanya, hindi pili sa kupon. Biskan mag-aga pa ta kaampo diri, kung kining patay, sang buhi pa ni, nag-reject sa Ginoo, way nagpati sa Ginoo, way kita mahimo sinisis. Di ka lang ma-offend, pero amo na siyang principle sa Bible. Kay walay makaransam sa tao kung sa iyang kalag kung patay na. Amo na mga utod sa paruntaton kaugalingon. Ginikanan hindi ni bay pamilya ang kaluwasan. Hindi ni bay clan, individual. Bana asawa iba ka mo. Ginikanan anak iba ka mo. Hindi mo pwede nga isahan na lang ko dia, saparan na lang ko, updan na lang ko dia, hindi pwede. Personal transaction, personal experience ang kaluwasan. That's why karon biskan pari pa na, pastor pa na, liko pa na, imo parinti di na makabulig kung mapatay ka. Kay kanya-kanya ang kaluwasan. That's why make sure antes ka magtaliwan sining kalibutan sa para siguraduha nga ikaw may relasyon kay Kristo. Kag ikaw lamang makaangkon kung imo gisaligan si Kristo nga imo manluluwas. Amen. Examine yourselves, sabi ni Apostle Paul. Ikaduha, harap ata? Okay, ikaduha, that we need to examine. Ikaduha, our service. Abay, ara gani sa camp, triple S, Brad. Salvation, separation, and service. Sino ang gi-require mag-serve? Katong mga luwas. Wala ga-require ang Ginoo sa mga hindi luwas nga mag-serve sa iya. Ang gi-expect ni Lord nga mag-serve sa Ginoo katong iya giluwas. Kag natural sa taong luwas mag-serve, di mo na piliton, di mo na pabati-batian, di mo na pirsahon. Ang tao nga maglingkod sa Dios, nag-serve siya because he want to serve his Savior. Amen. Amo na mga utod. That's why ang tuon nga luwas, di mo na biskan di mo bisitahan, di mo kadtuan na, kusa na ngaman because he loves his Savior and he loves to serve the one who saved him.
Amo na mga utod, ang tuod na Kristohanon, ari kita diri tungod kay way ta gipilit ni pastor, way ta gipirsa sa pastor. We are here because we love the Lord. We want to serve the Lord. We glorify the Lord. And our coming here is our expression of our thanksgiving to the Lord for what He has done to us. Expression na pagpasalamat, Lord, salamat ginluwas mo kami. I know ang kaluwasan di mabaydan, pero kabay pa Lord ang amon pag-serve karon mangid sweet smelling savor si buatubangan. Nga gagadto sila sa temple. Nga ang mga Old Testament saints, gagadto sila sa temple. Ga-offer sila because they love the Lord, mga utod. Alright? So sumong sa aton man, kabay nga kita tani, malipayon nga nag-serve sa Ginoo. No? May joy kita. The song says, there is joy in serving Jesus. Oh, hindi ka nga dadapilitan ka. No. Anong hambal ni Paul? Ephesians 6:6. Permi man nato ni mga utod. Okay, ginabasa. Pero para sa tanan marimahin kita. Oh, 6:6. Chapter 6 verse 6. Ephesians. Hambal ni Paul anong klase nga pag-serve naton? Okay, not with eye service. Okay, let's read all together. Ready, go at verse 7. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 7. With good will, doing service as to the Lord and not unto men. Colossians chapter 3, parallel verse. Colossians chapter 3, 23 and 24. Colossians chapter 3, verse 23, 24. Read. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. For, do you believe nga ang aton service may reward? Yes, sila ni Lord, for ye serve the Lord. Now, kung wala taga-serve, anong ihatag nga reward sa aton? Can we expect there is reward in heaven to those who are not serving? No. Ining reward di promise sa mga nag-serve kay Lord. And not just serve, mga kapatid. Sabi ng Bible, reasonable service. Romans chapter number 12, Brad. Verse number 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi lang basta-basta nga service, but reasonable. Ano nang reasonable? Pag hinambal mo reasonable, paano mo makonsider reasonable service? Reasonable service ba na kung mayo ang panahon? Reasonable service ba kung may kwarta ka lang magsimba? No! Gusto sa Ginoo, mga utod, in all circumstances, in all situation, we need to serve the Lord. Amen? Serve the Lord with gladness, sabi ni King David. Serve the Lord with gladness. So examine yourselves. Examine your service to the Lord. Evaluate daw sarili mo. Lord, ba-consider ba ako na excellent ang akong service? Am I serving the Lord, Brad, from the heart? Ano nga klase nga service ang aton dapat i-render? I-render. Magtrabaho ka karon, ga-require sila sobra pa 8 hours. Security guard gaabot 12 ka oras. Grabe, Brad, ang ano nila. Aton, agwanta lang tagamay biskan init. Amen? Because we serve the Lord. What is reasonable service? Reasonable service, that is the kind of service nga Ginoo nag-expect sa aton. Sincere service, satisfying service, and heartily service. Service. Kaya sabi ni Paul, examine yourselves. Examine yourselves. Church, this year, dapat i-improve na nato atong service. I-improve nato atong performance this year. Nga tani kita magamit pa sa Ginoo. Tani kita mangin active pa. Tani kita mga utod kon wala man nato na perform sa maayo last year. Tani this year, gitagaan ka sang life ni Lord, gitagaan ka extension ni Lord. Kay may gusto pa si Lord nga dapat mo i-improve si mo kinabuhi. May purpose si Lord kung until now, kita karon ari pa sa kalibutan. Damo mga tao, last year, way kaabot 2026. Blessing sa aton. Isa naton kautod, Sister Nining, sulit wala na.
Way takabalo this year, sino naman? Kaya ang kamatayon, paunahay lang ni. Simba ko, pastor. Wag naman. Hindi, pastor, gusto pata, damo, pata. Mga utod, realidad sa kinabuhi. Realidad sa kinabuhi. Magtaliwan ta, pero tani ang atong service, i-render na to, nami ba? Excellent service. Excellent service. Kung ang government ginatagaan sa mga appreciation, ginatagaan sa mga token, ginatagaan sa mga ano pa na, Brad, ang mga service ang sakto ba? Oh? Kanang tama ilang service, anong tawag? Excellent service? Ginatagaan sa recognition. I believe the more ang Ginoo. Oh? Actually, we don't deserve it. Giluwas na to sa Ginoo, Brad. Actually, extra bonus na lang na tagaan ta reward sa Ginoo. Oh? Tani hindi lang ta mga Kristohanon nga after lang sa kaluwasan. Tapos way na tayo moon ato mga Kristohanon nga pang langit lang. Langit man ko, pastor. Bahala na ng reward, inyo na lang na. Kaluoy man sa mga Kristohanon. Dapat mag-aim man kita. Si Apostol Paul sang naluwas, grabe ang service. Basa ang kinabuhi ni Paul. Lantawa ang life ni Paul. Study ang life ni Paul. Kung ano nga klase nga pag-serve niya sa Ginoo. Even sila niya, I'm ready to die. Ready to preach. Amen. Dapat ara mo ng commitment na to sa Ginoo. Nga, makita ka sincere, kita galagad sa Ginoo. Hindi ba hazard? Hindi pa sapayan. Hindi ka magkanto ka lang simbahan, daw nag-report ka lang, pastor. Present ako. Hindi dapat, hindi tayo estudyante. Ato, dili dapat kita, Lord, sa balay pa lang, Saturday pa lang, nakaprogram na. Salamat, Lord, Sunday naman, boss. Salamat, Lord, makaserve naman ko. Salamat, Lord, magamit naman ako. Salamat, Lord, kay amon nga schedule sa cleaners, makalimpyo ko sa simbahan namon. Amen? Excited ta? Balay sa Dios aton ginalimpyuhan. Oh, salamat sa mga alanis kapon, kita ko, wow, enjoy sila. Allah, busy sila kapang limpyo dra. Tanian mo na kita. Di ka pagbasa pa lang natin. Ako naman, kami naman. Oh. Dapat excited ta. Pag lantaw ato pangalan, pag-announce, among cleaners, thank you. Kami sa elementary pub. Cleaners kami sa room. Abot, naka-try ka mo. Gina-scruban pa na mo ng room. Butangan na mo floor wax. Gina-scruban. Kinipulungkuan. Handos dito tanan. Tapos butangan floor wax ba? Handos naman dire. Hindi ka may isa pa ka oras. Bago ka makapuli. Abot ko na abtan para ninyong mga klase nga mga elementary days. Excited. Kung may bulag ta sa balay, dalhon nato sa church. Kung may nami nga bulag dito sa imo balay, daw nami inihaw. Nami pagindi ko sa simbahan ko ni dalhon. Malipay ang Dios. Salamat may nanay kita. Oh, pag-visit ko dito. Kasi may kuwan kagali, may mga tanong kagali, oh pastor, pagpili na pastor, lantaw na pastor. Kung ano ang pili mo pastor. Oh wow, gipapili ta mo. Oh, sining ko sis, pwede ni siya. Pero gusto ko may partner. Siya may ara pastor, may ara. Oh, ari, pastor. Oh, Oh. Malipay ang Dios. Malipay ang Diyos, bisan tanom lang na mga utoy, pero gaserve na sa Ginoo. Oh, inana lang na, pero nakapahamot na sa Ginoo. Bulak na gihatag mo, pero may reward na sa langit. Kapin pa kun manok. Amen? Kapin pa kun kanding. Ano pa kun kanding? Ano pa kun litson? Hello, amen? Oh, may reward. Anong ihimo to sa Ginoo? May reward. Ang Ginoo, wala ka pangutang. Gabayad siya. Ang tao lang pala utang, di ka marunong magbayad. Pero ang Diyos, magbalos, gid. Amen? Amo na, hindi kita magtinihik. Serve the Lord with gladness. Psalm 101, Psalm 100, basahon mo dira. Whole chapter mga utod. Serve the Lord with gladness. Nag-aalagad ka sa Diyos. Ang imo pagkari sa Diyos, hindi pa bigat. Ang pagkari simbahan, hindi pa bigat. Kundi nag-enjoy ka. You want to serve the Lord, to express your thanksgiving to the Lord. That's why this morning, examine your service. Not only your salvation, examine your service. Lord, excellent ba akong service? Okay? And lastly, para by alas 11, tapos na ta. Amen? Oh.
Ikatatlo, not only examine your salvation, examine your service. Third, examine your stewardship. Ang aton steward lang kita. 2 Corinthians, 1 Corinthians rather, chapter 4, verse 2. Verse number 2. 1 Corinthians, bukas na Brad. Okay, Christians. Okay, ano sabi ng Bible? Chapter number 4. Sabi ng, okay, verse 1. Umpisahan ko, let a man so account of us, of the ministers of Christ, mga ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. So kita karon mga steward na kita ba? Number 1 sa mysteries of God. Ang truth, ang body of truth na gihatag kay Apostle Paul sa aton panahon. If you are saved karon, steward ka ba sa mysteries of truth? Okay? Then, ano pa? Silindayon niya, anong requirements sa steward? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So may requirement ang steward ayon. He should be faithful. Are you steward? Amen. Mga steward, mga piniyalan. Walay aton diri, piniyalan lang kita. Ara ba kita? Gintugyan lang sa ato, gintugyanan kita. Now, kung tanan nga butang gali utod sa kalibutan, ginpiya lang sa ato, kinabuhi, kwarta, material nga bagay, negosyo mo, anumang ara sa imo karon. Anong rason mo magdinalok ka? Kaya ang steward man, gipiyal man lang. Walay imo, pero nakita sa imong kaugalingon, nga kasaligan ka, amo na, gisalig sa imo. Okay? Anytime pwede madula. Anytime pwede kuhaon sa tagiya. Kaya gipiyal man lang. Tama? Halimbawa, kay nung mamirto, nagpasagod kong baboy. Tapos nakita ko ang baboy nagpayat, kuhaan ko sa iya. Di siya pwede magbalibad, kay ako naman itong ipasagod. Tama nong? Di ka pwede, ayaw pastor. Di mo naman kunon, kay ako lang itong gitugyan sa imo. Amo nagyapon. So kung kuhaan na sa tag-iya ng mga butang sa aton, sino utang nga magreklamo? Kay gipiyal man sa ato, di ay. So mo silingon, ang tinuod nga Kristohanon, wala tay rason nga magdinalok. Dalok ba nagyapon sa Ilonggo, Brad? Why ta rason nga magkinuripot? Sa Ilocano daw na. Pero day amo magyapon Ilonggo nga kuripot. Hindi ka mo magpati, Ilocano lang kuripot. Biskan ano tribo kuripot. Kaya ang tao by nature kuripot. Amo na ba? Kuom yun. Bahala, patay ba sa daog? Para ba kita? Steward lang kita mga abiyan sa ini nga kalibutan. Lantawa ang mga bago nga tao na luwas. Acts chapter 2, Acts chapter number 2. Bago pa nila luwas. Bago pa sila na Kristohanon. Pero lantawa ilang karakter, lantawa ilang attitude mga kabiyanan. Look at verse 45. Basahon ta. Acts 2:45. Ready? Read. And sold their si Brad Mikey lang nabatian ko. And sold their possessions. Ginbaligya ilang mga propiedad. Kagin ano nila? And party them to all men as every man had need. Amo ni mga tao nga grabe ka giber. Ang ilang mga propiedad ginbaligya. Pagkatapos baligya, way nila gin personal. Lantawag mo nila, ginpanagtag sa mga imol, ginpanagtag sa mga may wala. Para katong wala, may ara sila. Busilingon siguro ang iban way na pagkaon. Pero katong may mga kaya-kaya nga mga Kristohanon, siling nila daway ko naman gigamit. Why not ibaligya ko na lang ni para tong utod ko, tong brother ko, tong sister ko, do pigado kaluoy man. Abi ibulig ko ni. Wa ka nami nga mindset no. May ara pa ni subong. Baligya lupa. Example lupa gibaligya. Ang halin way ginegosyo. Ang halin way gi-shopping. Way gi-Shopee, way gi-Lazada. Gipanagtag sa mga pigado. Wow. Kanami nga mga kuan. Sana all. Silig ba?
Talagsa ka lang mga utod. Laban tao karon maghatag pero ga-expect sang balos. Kung may ara maghatag, subong maghatag kay tungod may kamera, kay tungod may media. Pero sining kinabubuton, laka ka lang kakita. Nga ka nang kasing-kasing ba? Nga way siya pakialam kung may nakabalo o wala. Ang iya lang may kalipay siya magbulig. Amo ni nga mga Kristohanon ang dapat magdamo. Amo ni nga mga Kristohanon ang dapat tularan. Amo ni nga mga attitude utod ang ginapalangga sa Dios. Mga tao mahinatagon, mga tao nga maalwan. Para sa Ginoo. Oh, para ibulig sa mga imol, mga pigado, as every man had need. Gipartida, gihatag. Ara pa, chapter 4. Isa ka tao diri. Ara pa, mga kauturan. 36, 34. Chapter 30, verse 34. Chapter 4, Book of Acts. Basahon ta. Verse 37 until 37. 34, verse 34. Read. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses, sold them and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. 36. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Another account sa chapter 4, nga sa diin mga Kristohanon gyapon bad, nagbaligya sa mga balay nila, nagbaligya mga propiedad nila, nagbaligya kalupa. Tapos ang bili gindala dito sa apostol, sa mga apostol. And then ano gihimo mga utod? Gipanagtag yapon sa may mga pigado. Kag isa pa diri ang pangalan si Barnabas or Joseph. Ano si Joseph? Verse number 36, which is being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. 37, ano gihimo ni Barnabas? Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Wait, takabalo, pila ka hektarya gibaligya. Pero siling sa Bible, may lupa. Tapos, brad, ginbaligya. Tapos, ang halin, ang bili, gidala dito. Gibulig para sa mga Kristohanon, kag para sa templo. Wow. Kanabi mga Kristohanon sa to, hindi budlay maghatag sa ila. Voluntary. Di mo na kailangan pabati-batian. Di mo na kailangan walihan. Wala na. Sila mismo nagkusa. Kaya para sa ila, steward lang sila. Para sa ila, ginpihan lang to. Siling gani sa Timothy, Brad. Chapter 6, verse 7. Basahin ta. 1 Timothy, chapter 6, verse 7. 1 Timothy, chapter 6, verse 7. Sabi ni Paul. Anong ambal ni Paul? Chapter 6, verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Kay nagkarita sa kalibutan nga wala sing dala. Oh. Kag sa aton pagbiya, wala man kita sing may madala. Tama? Amen? For we brought, sino pagkatao, dili pagbata may dala. May bit-bit. Pati unto mo, may kaman unto. Buhok mo. Talagsa lang bata karon nga may buhok na. Pero ang iban kalbo. Oh. Oh. Amen? Ulat na tanan, Brad. Huwag biskan ano. Oh. Kag gideclare sa Bible, kung ano ang imo sitwasyon pag abot mo sa kalibutan, pag exit mo sa kalibutan, amo man. Huwag ka man bit-biton. That's why kanang ara sa imo karon, mabilin lang gyapon na. Ano man gipundar mo, mabilin gyapon na. Ano man kadako, ano kagamay. That's why hindi pag-angko na ang hindi imo. Steward lang kita sa Dios. Imong kabuhi, imong kusog, imong material nga butang, maybe nakabakal ka, pero in reality bad, halin gyapon na sa Ginoo. Kaya make sure kung ikaw magpadidicate diri, warning mga members, make sure ipagamit sa Ginoo. Kaya anong pulos nagpadidikit ka, motor, tricycle, tapos di mo gamiton sa Dios. Ang imo pagpadidikit, nilibot silingkod, Lord, halin sa imo ni. Gipiyal mo lang sa akon ini. Kag tungod, Lord, halin ni sa imo, gamiton ko para sa imo. Kaya sining saya, all things were created by Him and
for Him. By Him siya tagiya, kag para sa iya. Para sa iya. Nga kung Domingo may motor kag ipadidikit, di ka kabot sa Domingo, simbahan. Kaabot ka sa ibang lugar, kalagaw ka sa layo, nga sa simbahan, di ka kabot. Ano klase Kristohanon ka? Magpadidikit ka tapos gamiton mo sa indian mo? Maayo pa di ka nalang magpadidikit. May mga Kristohanon ba? May mga young people, balaan ko, galagaw-lagaw. Kung diin, pero di ka abot sa simbahan. Tama ba na? There's something wrong sa atong attitude. Why na ito ginakabig nga steward kita? Kaya matuod nga steward, gina-honor niya ang iyang master kag savior. Ligo pa ta? We brought nothing into this world. Job said, naked shall I came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord give, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Hublas ako nag-abot sa kalibutan, hublas man ako nga mutaliwan kag bubiya sa kalibutan. Amo na utod, kanang imo nga ayaw ipahinambog na imo titulo. Kay pangalan na naimo. Pag napatay ka, hindi na naimo. Imo, amen? Pwede pa na awayan sa nabilin. Ang tuod naton nga manggad, may verse sa Bible bad, reserved in heaven. If I'm not mistaken, kay Paul o kay Peter naghambal. Nga after our conversation is in heaven. Siling pa yan ito, reserved in heaven. Our inheritance is in heaven. That's why dapat dito ta. Ang aton target dito ta. Ang aton mindset dito ta. Sila niya, set your affection on things above. Above. Not on the things on the earth. Amen. Lay up not treasures here on earth. For where? Ano niya? Moth nor rust that corrupt. Kag ang thieves mga kawatan mga utod. Apang siling niya, magtipon kamo sang mangga dito sa langit. Nga sa diin wala tuktok, wala tanga, kag wala kawatan nga magguba sa inyo nga mga gamit. Ang tuod nga manggad utod dito sa langit. Sayang karon ang mga tao gapundar, sige tigom. Pero nagkalamatay, nagpatyanay mga bata. Nga aman, mga utod, walay spiritual. Para sa ilabrad, amo ng material ga matter. Hindi, Kristohanon, kita Kristohanon, this world is not our home. Amen? Hindi na siya. Okay? Verse 8 and 9. Verse 8 and 9, mga kabiyanan. Anong hambal sa Bible? Okay? Chapter 6. Lapit na tayo matapos. Chapter number 6. 1 Timothy chapter 6, verse number 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Verse number 9, but they that will be rich, sila nga mga manggaranon. Ano ang tendency, Brad? Fall into what? Temptation and snare. Gitawag ni Paul ang manggad, ang riches sa kalibutan. Nga pwede siya mangin temptation and snare. Pwede magpasiod, pwede magtrap, pwede magpaguba sa imo. In fact, sabi pa ng Bible, verse, and into many what? Many, hindi lang gamay, hindi lang few. Many foolish and hurtful lust, which drown men into destruction and perdition. Amo ng tendency, kung hindi kita wise steward, kung hindi kita, brad, wala ta wisdom sa Ginoo, tapos wala tayong spiritual connection, lantawan ng mga tao, nag-accumulate siya damo nga manggad, pero amo ang nag-trap, nagpaguba sa ila. Diyan karon si Saldico. Millionaire, billionaire. Parang bilyon siguro, Brad? Billionaire siguro. Billionaire. Pero lantawa, guba pangalan, di na sa Saldico karon, wanted. Di na si Saldico karon. Di na siya kagawa-gawa basta-basta. Di na niya ma-enjoy niya kinabuhi. Sadto mga utod, kagawa siya, ma-enjoy niya. Kung gusto niya. Di siya gusto magkantok, pwede niya himuon. Ano gusto kaunon niya, pwede niya himuon. Pero karon, tungkol sa manggad nga hindi good intention. Tungkol sa manggad nga illegal ang pagkuha. Ang balik utod, anxiety and depressed. Amo na basta hindi gani tama ang aton pagkuha sang manggad, hindi ka gid mag-enjoy. Hindi ka magmalipayon, mga utod.
That's why dapat kontento kita. Ini nga mga tao ba, milyonaryo na ni. Ini mga tao manggarano na ni. Pero ini nga mga tao gusto pagid, ara pagid. Way pagkakontento. Kuha ka pangawat. Oh. Pero lang tawa ang resulta. Ano ang consequence? Wala nila na-enjoy ila kinabuhi. Mga utod, ang manggad, temporary lang na. Pinaka-the best ka blessing, may ara ka peace of mind. Pinaka-the best blessing, bad, makatulog ka 6 hours, 8 hours sa gabi, blessing na na. Karon nga buntag, daw ginasunlog ko ba kung Domingo? Ambot kung pariho ta. Kung diin pang Domingo, pinaka-nami tulog ko. Manotice mo nga nami tulog mo, kana maggising ka daw, halang-halang pa mata mo, nakahang-kahang pa, pagbuklat mo daw, gabalang-balang ka, pabala daw, di ka pa gusto mabangon. Amo ng deep sleep. Nga daw nalipat, di ka makon, ano na, uy, daw pagtulog mo, daw ditso-ditso, daw ay ka na, ano ba? Amo na siya, ma-appreciate mo, wow, salamat Lord, ka tadlong tulog ko ba, daw grabe tulog ko. Oh, ma-appreciate mo na. Oh. Pero magaranon ka, way ka man tulog. Damo ka kwarta, dugay, damo ka pasok sa imo. Magtagol, ido, ano to? Oh. May nag-helmet lang, kakulbaan ka na. May ganasunod daw. O, tanan tao, suspect mo. Kamudlay na kakabuhi. Hindi mo ma-enjoy mo kinabuhi. Amen? Amo na, bahala pigado ta, bahala amo lang ni kita. Pero mali pa yun ta, way ta kontra, way ta giagrabyado. Hello? Amen? Kaya nga man, nakontinto kita kung ano lang ihatag sa Diyos. Kaya kabalo kita, ang material nga butang agi lang na. Amo kato siling sa Bible, brad, maano man ang tao, for what shall it profit, amen, maangkon mo tanan nga butang, but lost his own soul. Si Enrile daw, bilyon daw ang iya kwarta. Kaya nag-interest siya sa crypto, ano brad? Cryptocurrency ba to? Ano tong nabasa ko? Nga even patay na siya subong, sige gyapon, ga-generate gyapon. Kag parang 100,000 plus every day. Ang iyang katong sa foreign ano nga investment ni Juan Ponce Enrile. Nga even until daw billion ang ano na niya brad. Grabe nga kwarta. Pero lagtawa. According sa ano, wala daw gipamana sa pamilya. Dito sa suod niya nga abogado, nga lawyer, gitagaan niya sang more than half sa iyang property. Dito niya gihatag iyang inheritance. Oh. So sahay, dalawa lang na utod. Either mahulog sa imo distraction, ang manggad, or makalipay sa imo, or makapaugta sa imo. Duha ra na. So kung di ta kabalo mga utod, kung wala tay wisdom sa Ginoo, di ka gyapon mag-enjoy. Bisan damo kwarta mo matingala ka dito nagkadto man. Ato man. Kay kabantay ka basta may kwarta ka na, damo nang palapit sa imo. Pare. Oh, ng mga politiko kilala na. So bantay kita mga abiyan. Amo na nga bahala, kontento kita kung ano ihatag sa Dios. Take note, steward lang kita abiyan. Ag nami nga investment, mag-invest ta para sa Ginoo. Nami at nga balay nga aton buligan, nami nga institution abiyan nga aton buligan, magpundar kita, mag-invest kita balay sa Dios. No? Local church, dira naton i-channel ang atong stewardship. Hindi sa guwa, the best mga utod dira sa aton nga local church. That's why buligan naton ang aton project. Oh. Di ka malipay nga ga-brown out sila, kita tuloy-tuloy kita. Kay tungod may solar kita. Oh, kag makasiling ka, Lord, salamat. Kay kining amon solar, amay nga langit no nangin part ko diri. Di ka malipay biskan patay ka na, mga anak na naton mabilin diri. Mo salamat gitong nauda sa aton. Kay kun wala to sila nag-project sa solar, bao. Siguro nainitan man to subong patot sila. Grabing balas to sa una ni pastor. Katong gasunglit si Badar-ar ag likod sa to daw mapugaan. Perti ka init. Pero salamat naami gitong atong mga lulu kag lulas adto no. Atong mga tatay na to very good yun. Nag-project sila solar. Nagtawa bisan patay na to si Tatay Bernard pero very good gito. Kay nagbulig ito sa project. O, di ba? Ma-appreciate din ang next generation, brad. Itugot sa Ginoo, da pila na katuig ang lifespan sila. Butang ta may 20 years. Tiway na ta diri. Sunod sila na mag ano.
Kung ma-remember nila, ma-appreciate nila. Nga kita may gihimo ta, way ta nagdinalok. Oh, di ka malipay sina. Nga aton mga pamilya, mga kabataan, apo ba nagyapon makapulo sina someday. Oh, pero kung sa gawas mo na imuon, 500 mo, ikaw mo sa sikis, kulang pa. 2 ka mo, 3 ka mo, kulang pa ng 500. Daw nagtimok lang ka mo daw, basta lang diri, mag-juice pa ka mo. Ay, pero ang 500, gihatag mo sa misyon. 500, gibulig mo sa aton kurinti, nalipay ang Diyos. Hello, amen? Examine yourselves. Hambal ni Paul, kung ikaw gakling makristohanon. Sabi niya, Brad, whether you are in Christ, whether you be in the faith, hambal niya. If Christ is in you, kung si Kristo ara sa inyo, mga utod, examine yourself. Ayaw lang pag-claim na Christian ka, hindi lang mag-claim na membro ka, examine na sarili mo. Ayaw paglagta sa uban, kaugalingon mo ba, di mo usisaon karon nga aga. Una, imo kaluwasan, sure ba imo kaluwasan, klaro ba imo salvation, ikatulo imo service, kumusta? Kag ikatatlo, aton stewardship. Ayaw, mangin good steward kita, mangin faithful steward of the Lord. Tindog kita, amay, Ginoo, salamat sini nga aga. Salamat si mong balaang pulong, nag-remind sa amon. Kami amay, steward lang sini nga kalibutan. Walay amon, ikaw ang tagiya sa tanan. Ginhimo ang tanan, paagi sa imo, kag ang tanan para sa imo kay mayaan. So karon nga aga, amay, I pray, buligi kami tanan, Ginoo nga makita ang amon excellent service. Hambal ni Paul nga tani hindi kami mga eye service. Hindi kami men pleasure. But ang amon pag-alagad halin sa amon kasing-kasing. Amon pag-alagad sincero. Ang amon pag-alagad ginhimo namon ni kay nagahigugma kami sa imo, Lord. Kag labaw sa tanan, Lord, buligi kami nga kami tanan mangin good steward. Hindi namon pag-usikan, hindi namon pag-i-abuse ang mga butang nga ginpiyal mo sa amon. Amon kabuhi ginpiyal mo. Amon kusog, ginpiyal mo. Amon mga gifts, mga talent, ginpiyal mo sa amon. So kabay, ini gamiton para sa imong kaymayaan, Lord. Amon mga young people, amon kabataan, ginpiyal mo sa amon. Kaya this morning, Father, help us, Lord, nga tani, mangin good steward pa kami. Agod to, damo pa mga butang, ipiyal mo sa amon. Agod, Lord, mag-manifold pa, Lord, ang blessing sa amon nga kinabuhi. But labaw sa tanan, Lord, help us nga sa ini nga kalibutan, Lord. Amay nga langit nun, kami, Lord, makita nga ang Christ-likeness ara sa amon kinabuhi, Lord. So this time, I pray, ikaw magabulig si mo katawhan as we dismiss, we need to examine ourselves. Double check namon, mag-assess kami, mag-scrutiny kami, kung bala, Ginoo, amon kaluwasan, genuine. Basin ga-assume kami, nga luwas kami, ga-pretend kami nga luwas, but in reality, wala pa kami matudtuod nga salvation. Basin may ara pa diri mga young people, ga-simba lang, tungkol sa ila ginikanan. But in reality, walay tuod nga relasyon sa imo. I pray, Lord, ang mga ginikanan namon, i-double check nila ila bata. Pamangkuton nila ilang kabataan, paano sila naluwas. Kag ano ang rason nga naluwas sila. Lord, because ang kamatayon, Lord, once lang. There is no second chance after this life. So this is the right time, Lord, nga kami mag-double check sa mong kaugalingon. And the same time, Lord, amon i-look back ang amon service last year, kung kami Ginoong Dios, ang amon priority, tama ba? Basin, last year, hindi tama amon priority. But this year, salamat, Lord, may chance kami. Amon makorek, mag-get right kami, Lord. Kung makita namon amon service last year daw hindi kayo. This year amon tingwaon amay nga langiton nga himuon namon sincere, himuon namon, Lord, satisfying, himuon namon heartily ang among service. Ang amon nga stewardship. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat sa imong gugma karon nga aga. Karon nga aga, Kristohanon, nakabati ka sa mensahe, nakabati ka sa challenge. Ang aton karon, luyag ni Lord, mag-response kita sa invitation. Luyag ni Lord nga, i-evaluate mo imong kaugalingon sa altar. Hambala, Ginoo, I know nga may mga bagay ko, Lord, nga wala na ako na-render properly. I know, Lord, akong service, hindi pa kayo, Lord, na ako na-fulfill ang dapat, Ginoo. Why ko pa nahimo akong best? Ang akong stewardship, but salamat, Lord, sa reminder.
Karon nga aga, Lord, as I examine myself, I need your grace, I need your mercy. Help me this year na ma-improve ko pa akong service, ma-improve ko pa, Lord, ang akong stewardship, knowing nga ako steward lang, walay akong sa kalibutan. But thank you, Lord, sa privilege, ginimo mo ako steward, Lord. Ako mag-pray, karon nga year nga mangin good steward pa ako. Is that your prayer? Then, church, let's come to the altar. It's about time to come and let's pray together. We need to examine ourselves. Amen. Don't be late. Don't hesitate to come to the altar. We can